Habang kumakain si Koan ng pulot, nagsimula siyang umiyak at sinabing gusto niyang maging maliit at makapasok sa bahay ng kanyang tatay. Bigla na lang nagningning ang kanyang katawan, at ilang sandali pa ay tinulak niya si Sejen papunta sa bante ng mga dahon ng sibuyas. Siya ay naging mas maliit na ngayon, may pagbabago sa kanyang karakter na disenyo. Habang si Koan ay nasa ibabaw ni Sejen, masiglang sinabi niya na siya ay lumiit. Agad namang bumangon si Sejen at niyakap si Koan, tinatanong kung ano ang nangyari at lumiit siya tulad noong unang sila nagkakilala. Nasa impormasyon ng window sa taas ni Koan ang sagot. Sinasabi nito na ang batang oso ay ngayon isang pulang higanteng oso na may pulot. Sa una ay nalilito si Sejen, ngunit tinanong niya si Koan kung nag-evolve siya sa mas mataas na bersyon tulad ng martilyo ng mandirigmang kuneho, at nagbago ang patubig na lata ng tatay na kuneho. Hinawakan siya ng itim na kuneho at sinabing muli siyang naging bata. Pero sa totoo lang, palaging bata si Koan, bagaman malaki siya. Tinanong ni Sejen kung hindi na ba muling lalaki si Koan, kaya't nagpasya siyang subukan ito. Nagmumumok si Koan at nagtuon ng pansin. Pinagsama niya ang kanyang enerhiya para lumaki, at sa isang iglap, bumalik siya sa kanyang orihinal na laki at mas malaki pa, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos magulat ni Sejen sa kakaibang pangyayari, sinabi niya na si Koan ay mas malaki kaysa dati. Namangha siya na makita na maaari niyang baguhin ang laki ng kanyang katawan ng malaya. Ang Minotaur, na payapang ngumunguya ng mga dahon, ay may opinyon tungkol sa sitwasyon. Sabi niya, marahil ang kagustuhan na maging maliit ay nagpipigil sa paglaki ni Koan, na minsan ay nangyayari sa mga batang halimaw na natatakot maging matanda. Nagulat si Sejen nang marinig ang tungkol sa pinipigilang paglaki, at bigla na lang muling lumiit si Koan. Kumapit siya sa binti ni Sejen, nagtatanong kung maaari na siyang pumasok sa bahay ngayon. Gusto rin niyang malaman kung yayakapin siya ng kanyang human tatay tulad ng pagyakap niya kay Theo at sa itim na kuneho. Napagtanto ni Sejen kung ano ang nagpapabahala sa batang oso sa loob ng mahabang panahon. Mahigpit niya itong niyakap at sinabi na nais ni Koan na mahalin siya ng kanyang tatay. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pag-unawa sa kanyang damdamin, at naging masaya si Koan. Sinabi ni Sejen na dapat nilang tingnan ang isa't isa, at sinabi ni Koan na dapat nilang tingnan ang bahay ngayon, at labis na nasasabik si Koan tungkol dito. Samantala, natanggap ni Sejen ang kanyang sombrero mula sa gray na kuneho, at sinabi sa kanya na dapat din nilang maglagay ng kama para kay Koan sa loob ng bahay. Mas lalo pang nasabik si Koan, at sinabi kay Sejen na gusto rin niyang pumasok sa kuweba. Ngunit nagdala iyon ng masasamang alaala kay Sejen. Sinubukan niyang isipin ito, ngunit napansin ang itim na kuneho na matinding umiling bilang pagtanggi. Ayaw niyang maubos ni Koan ang lahat ng pagkain niya, pero hindi magawang tanggihan ni Sejen ang kanyang anak na oso ng madali. Kaya't sa kabila ng pagtanggi ng itim na kuneho, sinabi niyang okay lang pumasok. Samantala, iniharap ni Theo ang matamis na kamote ng araw kay Dongshek, at masasabi ko lang RIP in advance dahil hindi siya pakakawala ni Sejen kapag nalaman niya ito. Nagulat si Dongshek na makita ang bagong produkto, at sinabi ni Theo na ito'y tinatawag na Sweet Sun Pumpkin Potato. Binasa ni Dongshek ang window ng impormasyon nito at nalaman na ito'y isang mutated pumpkin sweet potato na sumisipsip ng sinag ng araw mula sa pinakamataas na bahagi ng tore at nag-evolve sa pamamagitan ng enerhiya ng araw. Kapag kinain ito, 200 gramo ng taba ang agad na natutunaw, at tumataas ang flame resistance sa loob ng 5 oras. Hindi rin nakakaramdam ng lamig ang kumain nito sa susunod na 24 na oras. Ang grado nito ay C, at ang shelf life ay 70 araw. Namangha si Dongshek na makahanap ng item na makapagpapataas ng flame resistance, dahil ito ang kailangan niya. Ang kanyang master, si Hantijen, na isang buhay na alamat sa Korea, ang unang hunter sa mundo na umabot sa ika-52 na palapag. Doon, nakipaglaban siya sa boss monster ng palapag. Ito'y isang higanting nagninangas na baboy. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng mga malalakas at tumagal ng 3 araw. Ang resulta ay tabla, at sa huli, parehong umurong pagkatapos magdulot ng matinding pinsala sa kanilang kalaban. Pagkatapos ng labanang iyon, naapektuhan si Tijen ng sumpa ng apoy na patuloy na sinusunog ang kanyang paligid, at pati na rin ang mga doktor na tumulong sa kanya ay nasaktan. Ang tanging paraan upang pigilan ang pagkalat ng sumpa ay patuloy na pag-infuse ng mana sa kanyang katawan, o pagpapababa ng kanyang temperatura. Ito ang naging dahilan ng pagre-retiro ng Legendary Hunter. Pero marami pa rin siyang attachment sa tore. Iniisip ni Dongshek na sa pamamagitan ng Sun Sweet Potatoes, maaari nilang pansamantalang may pahinga ang sumpa ng apoy ni Tijen. Sa pamamagitan nito, maaaring matalo niya ang Flaming Wild Boar, at tuluyan nitong maaalis ang sumpa.
Iniisip ni Domshek na ito ang pagbabalik ng Legendary Hunter. Bukod pa rito, mayroon din silang detoxifying green onions na makakatulong sa kanila sa pag-raid sa ika-38 na palapag. Nagpasalamat si Domshek kay Theo, sinasabing ito'y mga bagay na talagang kailangan niya. Nagmamalaki si Theo, sinasabing walang halaga ito sa kanya. Ngunit sa totoo lang, iniisip niyang kung kukunin ni Domshek ang sun sweet potatoes, walang makakahanap ng kanyang pagkakamali. Hindi ko akalaing ganon. Iniisip ni Theo na naitago niya ng husto ang kanyang krimen, at kumuha siya ng malaking halaga ng pera mula kay Domshek. Pagkatapos nito, bumalik si Domshek sa kanyang grupo, kung saan naghahanda ang lahat na bumaba. Ngunit habang inilalapag niya ang basket na naglalaman ng mga berdeng sibuyas, nagulat ang lahat. Tinanong siya kung nakuha niya iyon mula sa Wandering Merchant Cat. Hindi sumang-ayon si Domshek at sinabi niyang may pagkakataon silang umusad ngayon. Tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung nais nilang bumaba agad. Sabik ang lahat na magpatuloy at malampasan ang ika-38 na palapag ngayon, at kumagit sila ng detoxifying green onions bago simulan ang misyon. Narating nila ang lungge ng Boss Spider at sinimulan ang laban, habang ngumunguya pa rin ng berdeng sibuyas. Samantala, sa pamilihan ng mga mangangalakal sa ika-75 na palapag, naglilibot si Theo kasama ang kanyang mga wolf bodyguards. Napansin ni Elke na nasa magandang mood si Theo, at tumawa ito, sinasabing maganda ang benta ngayon. Upang ipagdiwang iyon, ipinahayag niyang maghahanda siya ng espesyal para sa mga wolf employees ngayong araw, at nagsimulang magplano kung ano ang kakainin. Habang nagpasya silang pumunta sa kalapit na noodle place, tuwang-tuwa ang mga lobo. Nararamdaman ni Theo ang kanyang ika-6 na pandaman na kumikirot. Tinanong siya ni Elke kung anong problema, at naramdaman ni Theo na parang hinihila siya ng isang bagay na parang bakal sa isang magnet. Sinundan niya ang kanyang instingto at natagpuan ang isang pulse ere sa isang tindahan. Ito ang eksaktong sinasabi ng kanyang merchant sense, at inilagay ni Theo ang kanyang kamay dito, isang sandali bago may isang taong nagtangkang mag-claim nito. Ang maliit na kamay na nasa paa ni Theo ay pagmamay-ari ng isang maliit na hamster na nais din ng pulse eres, at hindi siya basta-bastang hamster. Siya ay isang hamster na nais kainin ang pulse eres. Siya ay hindi basta-bastang hamster, kundi ang pinakamalakas na wizard, si Ayana, na nakita natin sa pagpupulong. Agad na hinawakan ni Theo ang pulse eres at sinabing sa kanya iyon. Tinanong niya kung sino siya, at si Ayana ay tumingin lamang sa kanya at napagtanto na isa siyang mid-level merchant. Maayos niyang hiningi sa kanya na ibigay sa kanya ang bagay dahil hindi niya ito kailangan. Hindi basta-basta magpapatalo si Theo at sinabi niyang dahil siya ang unang kumuha, sa kanya na ito ngayon. Sinabi niya kay Ayana na lumayas na, tinawag siyang maliit na bagay. Na-offend si Ayana sa sinabi niya, pero hindi pa naiintindihan ni Theo ang sitwasyon niya. Biglang dumating si Elke para tingnan kung ano ang nangyayari kay Theo, at nagulat siya nang makita si Ayana doon. Hindi siya makapaniwala na ang dakilang manggagawin ng pagkawasak ay nasa harapan niya. Madaling makumbinse dahil sa kanyang tungkod na isang alamat na grado artifact ng Torre. Tinatawag itong Staff of Calamity, at kapag hawak ito ni Ayana, nagiging simbolo siya ng pagkawasak. Sa isang atake lang mula sa tungkod na ito, kaya niyang patagin ang mga bundok at gawing kapatagan, o kaya niyang gawing dagat ang mga ilog sa isang galaw lang ng kanyang tungkod. Nagtataka si Elke kung bakit naroon ang ganitong klase ng tao, pero higit sa lahat, napansin niya kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Ayana si Theo kung alam ba niya kung sino siya. Sinabi niya na karaniwang alam niya. Binigyan niya siya ng pagkakataong bawiin ang kanyang mga salita at mag-sorry, pero wala siya sa magandang mood ngayon dahil pagod siya. Idineklara ni Ayana na kukunin niya ang buhay ni Theo bilang paghingi ng tawad at nagsimulang ilabas ang kanyang kapangyarihan habang lumulutang sa ere. Ngunit bago niya ito matamaan, pumagit na si Elke at sinabi kay Ayana na huwag saktan si Theo dahil siya ay tauhan ng dakilang itim na dragon. Itinigil ni Ayana ang kanyang spell nang marinig iyon, at bumaba siya, tinanong ang lobo kung sino siya. Sinabi niyang siya si Elke, ang pinuno ng tribong Silver Wolf. Hiniling ni Ayana na umalis siya. Tinanong niya kung alam niya ang bigat ng kanyang sinabi. Sinabi niya na kung nagsisinungaling siya, tiyak na papatayin siya dahil sa paggamit ng pangalan ng itim na dragon para makaiwas sa parusa. Nangako si Elke sa ngalan ng kanyang tribo na nagsasabi siya ng totoo. Well, ang maliit na si Theo ay kasing arrogant pa rin at sumigaw kay Ayana na siya nga ang tauhan ng dakilang itim na dragon. Tinanong ni Ayana na patunayan niyang totoo ang kanyang sinasabi, at tinanong ni Theo kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi niyang dalhin siya sa itim na dragon, at sumigaw si Theo, tinanong kung gusto niyang sumama ng libre. Ang mga salita niya ay nagdulot ng takot at pagkabalisa kay Elke.
Natatakot siya na baka magalit ulit si Ayana, at kung mangyari iyon, tapos na sila. Ganoon din dito. Sa wakas, nagtatapos ang kabanata. Nasa porma si Theo sa kabanatang ito. Well, sa porma ng paggawa ng mga pagkakamali na maaaring magdulot ng kanyang buhay at ng kanyang titulong sales cat. Ang maliit na insidente ng pagiging maliit ay tila maliit na bagay ngayon na mas malalaking manlalaro ang pumasok sa eksena. Ano ang mangyayari kapag napakinabanggan ni Tijen ang matamis na patatas ng araw, at paano tutugon si Sejen sa pagkawala ng kanyang pinakamahalagang produkto? Hihintayin din nating makita kung paano haharapin ni Ayana si Theo, dahil tiyak na magiging kaaliw-aliw iyon.